So sa ngayon, tunghayan po natin ito mga kaibigan kasi kahapon ay Father's Day, no? I-celebrate natin yung ah, Father's Day. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tatay na ating binigyan ng pugay kahapon, no? Kasi sila ang mga ulirang ama, no? ng tahanan. Kaya belated Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Dito po sa Genesis 7 ating pong babasahin. Ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Tinutukoy po dito ay sinuwing. Magdala ka ng 7 paris sa bawat hayop na malinis at 1 paris naman sa di malinis. 7 paris din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang mabuhay ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat inuutos ni Yahweh. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng salita, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkataong binigay mo sa amin sa muli. Walang ibang itataas kundi ikaw lamang, Panginoon. Kapurihan, kalwatian ay siya lamang. Panginoon, maraming salamat at gabayan po kami na aming mapakinggan ang iyong salita at ikaw po, Lord, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin upang ito ay masunod ang iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus namin pa yung tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. So dito mga kaibigan, tulad sa sinabi ko po kanina na sa lahat ng mga tatay, belated Happy Father's Day kasi kahapon natin celebrate. No? Ngayon ay 17. So pagtuunan po natin ng pansin itong buhay ni Noah. Si Noah ay kanyang pasunod ang kanyang pamilya. No? Napakaganda yung kanyang nagawa. Dito pwede natin sabihin, Noah won his family. No? Ibig sabihin na nagtagumpay si Noah sa kanyang, bilang isang tatay sa kanyang pamilya. So dito, no, sa kanyang pangangaral, ilang taon siyang nangaral, no? Hindi ko lang masabi kung ilang years siya nangaral. Subalit wala siyang na convince, no? Subalit ang kanyang pamilya ay sumunod sa kanya. Siya ay naging successful. No? So siya, no? So hindi naman siya isang businessman. So balit nakuha niya ang kanyang mga anak. Ibig sabihin na napasunod niya. Hindi naman siya opisyalis ng isang bayan o kaya ng isang korporasyon. So balit naging halimbawa siya sa kanyang anak. So dito hindi siya the best na mangangaral. Subalit, napakaganda na gawing pattern, napakaganda na gawing halimbawa ang kanyang ministeryo sa kanyang pamilya. So, yan po si Noah. No? So, unang-una si Noah ay isang preacher din po siya. No? So, nangaral siya. So, marami siyang karanasan na hindi maganda, no? Maring nilait siya or what, pinagtawanan, no? Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Walang naniwala sa kanya. Subalit mga kaibigan, ang tatak sa kanya ay walang naniwala, subalit ang pamilya niya ay buo, no? Buo na naglingkod sa ating Panginoon. So, yan ang pinaka-the best, no? So, ibig sabihin, mga kaibigan, pag kunin natin ang pattern ni Noah, so, ibig sabihin na nangaral siya ng walang patid.
Pinangaral niya kung ano ang gusto ng Diyos na ipangaral niya, no? Subalit walang naniwala sa kanya. Subalit makaibigan, no? So ibig sabihin, kaya alimbawa si Noah may mga kapatid, siyempre may mga pamangkin yan, may apo, may mga ano siya, no? May mga relatives. Subalit pati mga relatives siya hindi nagtiwala sa kanya. Subalit makaibigan, no? Ang the best pattern ay ang kanyang pamilya ay buo. So kaya pag-usapan po natin na ano po ang sekreto ni Noah? Bakit buo ang kanyang pamilya? So sa ngayon mga kaibigan, sa ating pamilya, no, sabi sa mga reports na maraming nawawasak na pamilya, no, 'di ba may awit na kay rami ng winasak na tahanan. So tingnan natin ang mga maaring mga dahilan, no, kung bakit na hindi buo ang pamilya. Tulad ito kay Noah na naging pattern po natin sa araw na ito na buong-buo ang kanyang pamilya, no? So biro mo yan, nangangaral siya, pinagtatawanan, subalit nandyan pa rin ang kanyang pamilya, no? Na nagtitiwala sa kanya. So kaya makaibigan, paano, no? Paano ninawin na maintain na yung kanyang makapitbahay, mga relatives niya, yung mga namumuno, hindi nagtiwala sa kanya. Subalit ang kanyang pamilya ay buo, no? So ano kaya ang dahilan, no? So ngayon, ibalikan natin yung kung bakit na ginunaw ni Lord ang tinatawag natin na ang mundo. Tingnan natin. Si Noe ay 600 taon na nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha, no? So dito pagtuunan muna natin ang pansin, no? So dito po ay pati ang kanyang mga manugang. So ibig sabihin mga kaibigan, kasi pag yung abang lingkod ay mayroong ikakasal, sinasabi ko doon sa mga ikinasal, no? Sabi ko, simula po ngayon, kasama na po kayo sa Ephesians 6:1-3, no? Nakalagay doon, mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong nanay at tatay. Sabi ko kayo ay, yung dalawa kayo, no? Ay nagiging isa na lang kayo dahil ikinasal kayo. Kaya, binasbasan kayo at ang witness ay ang lahat na dumalo at ang Diyos. Kaya sabi ko, kasama na po kayo, no? So, kaya ang daughter-in-law or kaya son-in-law, kasama na po doon sa Ephesians 6:1-3. So, ibig sabihin yan mga kaibigan na ano siya, na dapat ang in-laws ay sumunod at gumalang sa mommy at daddy kung kanino man naukol ito at lalong-lalo na sa Diyos. So, kaya yan, no? Kaya dito yung sa pamilya ni Noah, perfect niya, no? So, hindi na nag-argue or whatsoever, no? Kaya, kasi ang linagay niya dito, no? 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. So, yan, no? So, ang kanyang mga manugang